So what's up po sa inyong lahat mga kapareng. Bago po tayo magpatuloy, don't forget to like and subscribe, and also thank you po sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming mayor, sa aming lungsod ng Pasig City. Naway pagpatuloy lamang po ninyo nang sa ganon ay maranasan po ng buong bansa ang serbisyo po ng mga good leaders gaya po nila Mayor Vico, Mayor Magalong at Mayor Leni Robredo. So ito po mga kapareng, pag-usapan po natin dito yung 'di ba yung mga congressman, yung Kongreso po ay nagsagawa po ng sarili po nilang investigasyon. Pero I guess nakailang hearing na po sila pero hindi pa rin po nila pinapatawag si Mayor Magalong. Nang sa ganun, masabi na po ni Mayor Magalong kung sino mga congressman po ang sangkot o kumikita po sa kickback ng mga flood control project ng gobyerno. So panoorin po muna natin. Po yung listahan ng invited resource persons, hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it. Okay, we have to discuss it. Come on, bro. Hindi, joke lang po. Hindi po, ganito po kasi yan, no? Kung talagang seryoso po tayo na marisolba itong issue po na ito, at ang malaman po ng taong bayan at nang sa ganun mabigyan po ng katanungan kung sino mga congressman po ang sangkot o kumikita sa kickback sa mga proyekto po ng flood control project ng gobyerno. Dahil alam nyo po ba kung magkano ang kinikita ng mga congressman sa kickback pa lamang po ng mga proyekto? Umaabot po ito ng 5 to 10%, minsan umaabot pa ng 20%. 20% po ng budget po ng proyekto. So, posible pong umabot yon ng mga 5 million, 10 million, 20 million, 30 million, 40 million. Depende po sa laki ng budget po para sa ang laki po ng pondo para po sa proyektong yan. So ngayon, kung talagang seryoso po sila sa ginagawa nilang investigasyon para po kontra po sa mga kapwa nila congressman, na kung talagang seryoso po sila, kasi nga po conflict of interest na nga po ito, malinaw na malinaw, kasi kung bakit ikaw ang magsasagawa ng investigasyon sa sarili mong bahay, 'di ba? Dapat iba, kasi para wala po conflict of interest, kasi baka mamaya pagtakpan niyo yung mga kasamahan ninyo, pagtakpan po ninyo yung mga kaibigan ninyo, 'di ba? O kaya naman pagtakpan nyo yung sarili nyo. So, yes or no lang naman po ang sagot kung talagang iimbitahan si Mayor Magalong. Yes or hindi. Hindi yung marami pa pong idadahilan. Tapos pag-uusapan pa, kung talagang seryoso po kayo, imbitahan nyo na. 'Di ba? Nang sa ganun, malaman po ninyo kung sino mga congressman, edi mas makakatulong pa po sa investigasyon ninyo, 'di ba? Because nandito po kanina si Bante, siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isahin yung mga Sims construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. Hindi po. Gusto rin po malaman ng mga Pilipino, ng mga tao, kung sino mga congressman ang sangkot dito. 'Di ba? Kasi yung mga contractor na yan, hindi, 'di ba? Mostly majority po sa kanila, hindi naman po nila gagawin ng hindi maayos ang proyekto nila kung wala po mga kickback na yan. Kasi unang-una, kapag ang isang congressman nakikickback dyan sa proyektong yan, syempre kapag nalugi ang contractor, gagawa siya ngayon ng paraan para hindi siya malugi, para kumita pa rin siya. So anong gagawin niya? Substandard material, 'di ba? Hindi tatapusin, ghost project. Nang sa ganun, kikita pa rin siya. Kasi ang mga congressman, sa napakalaki po ng kinikickback nila sa mga proyekto, halos wala na pong kikitain yung mga kontraktor. Kasi, pero
siguro mga 1%, no, meron pa rin namang ilang mga kontraktor na matitino. Hindi naman po lahat, no, meron pa rin naman po matitinong kontraktor at meron pa rin naman po mga demonyong kontraktor. Pero yun nga po, no pareho po na gusto pong malaman ng mga Pilipino kung sino mga congressman ang sangkot dito kasi ang katiwalian sa gobyerno ay napakalawak po from lower to higher. Kaya nga po gustong malaman ng mga Pilipino kung sino-sino mga congressman ang sangkot po dito. 'Di ba? Kung ayaw magpakita ng mga construction firm na yon, unahin po natin, no, na imbitahan si Mayor Magalong para malaman po ng taong bayan kung sinong mga congressman ang sangkot po dito. Naimbitahan na nga po, 'di ba, na ng Senado, yung mga construction firm na yun, yung mga contractor na yun. So siguro naman, no, dapat si Mayor Magalong naman po ang imbitahan natin sa House para malaman kung sino mga congressman ang malaki po ang kinikickback. Hindi yung marami pa po tayong nirarason. Common sense na lang po sa ating mga kababayan na kung talagang seryoso ka sa investigasyon mo, dapat imbitahan mo na yung mas may nakakaalam kung sino yung mga sangkot dito. Yung may mga hawak po na dokumento na magpapatunay na ang mga congressman na ito ay sangkot po sa matinding anomalya ng proyekto ng gobyerno. 'Di ba? So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption, for him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandiyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi nyo po, dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. Ito. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chaco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. It's part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right. And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a moro-moro committee. 'Di ba? Wag na po natin balikan yung past. Kung sinabi ni Mayor Magalong, kung tinawag niya moro-moro lang yung committee na yan, anong pakialam natin? Karapatan niya yun. 'Di ba? Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na tawagin kung ano man ang nakikita nila, kung ano man base sa mga nalaman nila. 'Di ba? Wala na po tayo doon. Ngayon, kung gusto po nating ipakita kay Mayor Magalong at sa mga tao na hindi po totoo yung sinasabi nila na moro-moro lang yung committee na yan, patunayan po natin. Imbitahan na po agad natin siya para sabihin kung sino mga congressman ang sangkot o may malaking nakukuhang kickback dito. Kung talagang seryoso po tayo, 'di ba? Hindi yung marami pa po tayong irarason na dahil nga sinabi na daw ni Mayor Magalong dati na ang committee daw ay moro-moro. So sinabi na nga po ni Congressman Toby Tiangco na hanggat hindi natin naimbitahan si Mayor Magalong, mawawalan tayo ng kredibilidad sa mga Pilipino. Kasi nga naman, as soon as possible, dapat maimbitahan na po si Mayor Magalong para masabi na po kung sino yung mga congressman na yon. Para maipakita po natin sa mga Pilipino na talagang seryoso po tayo. 'Di ba? Hindi yung dahil sa hindi pa pumupunta yung mga contractor, antayin pa natin. Sa next hearing, pag hindi umattend yung mga contractor, next hearing ulit, paano? Hanggang sa makalimutan na po natin si Mayor Magalong. 'Di ba? Mas unahin po natin yung mas may pinakamalaking nakukuhang kickback, which is sa mga contractor.
which is sa mga congressman nga po. Wag na po tayong magdahilan pa. Wag na po yung iba pa pong rason natin na kung talagang seryoso po tayo, ngayon patawag na natin. Ipatawag po natin kung talagang seryoso po tayo sa paglaban ng korupsyon sa loob mismo ng Kongreso at ng ahensya ng gobyerno, DPWH at mga kontraktor, di ba? So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair. Well, marami naman po mga Pilipino talaga ang sang-ayon kay Mayor Magalong na dahil po sa nakalipas, talamak po talaga ang korupsyon sa loob din po ng Kongreso. Alam po natin yan. Marami po diyang bigayan, sabi po sa mga report, sabi po sa mga article na nababasa po natin. So, hindi mo rin po masisisi si Mayor Magalong at ilang mga Pilipino at marami po mga Pilipino na maniniwala po na ang Kongreso ay moro-moro lamang. Yung committee na yan, moro-moro lamang. At meron pong matinding korupsyon sa loob ng Kongreso, which is yun po yung sinasabi sa ilang mga report, no? Sa ilang pong mga balita. Pero sinabi niya, kahit tinawag niyang moro-moro, sinabi naman niya na willing siya magpumarap, di ba? Eh di tingnan natin kung haharap siya pag inibitahan natin. I think Mr. Chair, point of order. yes, please. I think we should be sensitive regarding the word moro-moro. May we delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Mayor Magalong. Bakit pa natin binabalik-balikan yung past? Past is past. Nakafocus po tayo ngayon sa investigation po para malaman po ng taong bayan kung sino mga congressman ang tumatanggap ng malaking kickback. Bakit pa natin nililihis ang topic, 'di ba? Tapos babalikan pa natin yung sinabi ni Mayor Magalong. Opinion niya po 'yun, karapatan niya po 'yun. Kasi yun po ang nakikita niya at karapatan din po namin mga Pilipino na tawagin kung anong gusto po namin itawag sa mga congressman o kaya sa committee na yan, sa Kongreso. Kasi Pilipino po kami, karapatan po namin yun dahil kami po nagpapasahod sa inyo, di ba? Huwag na po nating balikan. Nakafocus po tayo ngayon sa investigasyon sa flood control project po ng gobyerno na daang-daang bilyon ang nawalang pera sa atin. Doon po tayo nakafocus. Patawag na po natin. Huwag na po tayo marami pa pong rason. Huwag na po tayo marami pa pong dahilan. Kahit sino pong mga Pilipino, mga kababayan po natin, ang tatanungin mo, ang sasabihin lamang po nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Alam nyo po yan, di ba? Kung talagang seryoso po tayo, patawag na po natin. Si Mayor Magalong na nga po mismo nagsabi na willing po siyang banggitin ng mga pangalan kapag siya ay napatawag na. Si Congressman Chanco na nga po ang pilit na nagsasabi na ipatawag na natin, pero bakit ayaw ng komite? 'Di ba? So ano po pong mga dahilan? Kung talagang seryoso po tayo, sige, patawag na po natin nang malaman po natin kung sino sa mga kabaro natin ang sangkot dito. Huwag na po tayo marami pa pong dahilan. Kasi mga kababayan po natin ang kawawa. Yung mga congressman na yan, yung mga kontraktor na yan, yung mga opisyal na yan ng gobyerno, napakarangya po ng buhay. May sariling private plane, may mga magagarbong kotse, bahay, ari-arian. Samantalang yung mga Pilipino na nagpapasahod po sa kanila, eto, nasa laylayan. Kawawa po talaga tayo. So yun lamang po mga kaparing, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Antayin po natin, sana maipatawag na po talaga si Mayor Magalong. Nang sa ganun, masabi na po niya kung sino mga congressman ang sangkot po dito. Yun lamang po. Bye!